sa mapagpalayang pagmamahal. Welcome to our 365 Daily Devotion. Ako po Sir Alexander Gomez from Batch 3. At ang topic po na tatalakay natin ngayon ay ano ang kahalagahan ng muling pagkabuhay ni Kristo. Ngayon po ang ating pag-aaralan ay tungkol sa 1 Corinthians chapter 15 verse 20. At buksan po natin ang ating puso't isip sa mga magandang salita ng Diyos. Sinasabi dito na, but Christ has indeed been raised from the dead, the first fruits of those who have been fallen asleep. Or sa Tagalog, subalit ngayon, si Kristo ay binuhay mula sa mga patay, na siyang ang unang bunga ng mga namatay. Teaching number 1, first fruits points to Christ's resurrection. Sa lumang tipan ng first fruits o unang ani ay naaalay sa Diyos bilang tanda ng pasasalamat at bilang pangako ng mas maraming ani na darating. Sa bagong tipan, si Jesus na first fruit na muling pagkabuhay, ibig sabihin, si Kristo ang unang nabuhay na muli mula sa mga patay na hindi na muling mamamatay. Isa tong guarantee na darating na muling pagkabuhay para sa lahat ng sumasampalataya sa Kanya. Teaching number 2, first fruits guarantees our resurrection. Dahil si Jesus ay nabuhay na muli, ito ay malinaw na patunay na kaya rin buhay ng Diyos ang lahat ng nananampalataya sa Kanya. Hindi natatapos sa kamatayan ng buhay ng isang mananampalataya, mayroon tayong tiyak na pag-asa ng buhay na walang hanggan dahil sa ginawa ni Jesus. Teaching number 3, first fruits makes our lives meaningful. Dahil may pag-asa tayong muling mabuhay, may saysay at layunin ng bawat araw na ating ginugugol sa mundo. Alam natin hindi yan sasayang ang ating pagsisikap at pagtitiis, sapagkat may gantimpala itong nakalaan sa buhay na darating. Application number 1, anchor all your hope in Christ's resurrection. Huwag tayong umasa lamang sa mga bagay sa mundong ito na pansamantala. Ang ating tunay at matatag na pag-asa ay matatagpuan ni Kristo na nabuhay na muli sa panahon ng pagsubok, kalungkutan o kawalan ng pag-asa. Alalahanin natin na si Jesus ay buhay at may mas magandang bukas na inihanda para sa atin. Application number 2, believe that you are more than conquerors. Dahil sa tagumpay ni Kristo laban sa kamatayan, tayo rin ay may kayahang magtagumpay laban sa mga pagsubok sa buhay. Hindi tayo talunan, kundi mga higit pa sa mga nananagumpay sa pamamagitan ni Kristo. Huwag mawalan ng lakas ng loob sapagkat kasama natin ang Diyos. Application number 3, commit yourself fully to the work of the Lord. Dahil alam natin na may pagpuluhan at hulugan ang ating magawa sa Panginoon, dapat natin ibigay ang ating buong lakas, oras at puso sa Kanyang gawain. Magsilbi tayo ng may kagalakan, alam natin hindi ito mawawala ng saysay. Yun lamang po ang aking devotions. Maraming salamat.